Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga. Nabisto na mga minamahal. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo pa ulit-ulit. Nung isang araw pa, oo, dahil nga syempre, mainit yung issue dito nga po sa International Criminal Court, mainit yung issue tungkol nga po dito kay Vice President Sara Duterte, tungkol sa impeachment. Syempre, lutong-luto sila. So, kailangan nilang gumawa ng narratives. Anong narratives yun, mga minamahal? Yung naratibo na kung saan malilihis yung usapan. So, gumamit pa talaga sila ng mga uniformed men, no? Uniformed personnel. Oo, ginamit nyo pa talagang Philippine Navy. Nakakaloko kayo. Ngayon, nagsalita po mga minamahal ang Philippine Navy. Napagtanto na yung apat doon, actually yung nakalagay dyan sa balita 2, diba? Pero according dito sa update, 4 individuals po is never been part of the Philippine Marine Corps. At yung dalawa po doon mga minamahal ay binavalidate pa po ng Philippine Army members. Anyway, sabi dito, the Philippine Navy said the four na yun mga minamahal, 4 individuals who appeared at the press conference earlier were never member of the Philippine Navy of the Philippine Marine Corps. Diba? Eh well, dyan sila magagaling sa faking witness, gawa-gawang kwento. If you will remember, Mike Defensor, dinala kay Marcoleta itong si Gutesa. And Gutesa, never been heard, never been appeared, wala na. Nag-vanish na itong si Gutesa nung pinapatawag ng National Bureau of Investigation. Wala na. Wala na, mga minamahal. Ano pa ba nga asa natin? Tumakas na, tumakbo na. Hindi na natin makita. So, paano pa natin ma-validate if Gutesa is, still alive or not? If he can speak pa sa susunod na pagkakataon or not? Diba? Diyan sila magaling eh. Planted. Diba? Okay. The majority of the individuals were dishonorably discharged from the service. So, karamihan sa 18 na yon, oh. Diba? Sabi na lang natin, 4. Yung sinabing hindi naman miyembro ng Navy. So, bali may 14. Pa yung 14 is dishonorably discharged. Meaning ng dishonorably discharged yung mga minamahal, yan yung mga taong natanggal sa serbisyo. Oh. Bakit natanggal sa serbisyo? Dahil meron pong nagawang katarantaduhan. Hindi maganda. Palpak. Oo. So, the Philippine Navy is aware of the circulating video of individual who were presented by Attorney Baligud. We remind to the public to exercise discernment and to verify the accuracy and credibility of the information, including the source and the platform used, in order to help prevent and counter misinformation, disinformation, and malign information which have become increasingly prevalent. So, yung pinaka-target kasi nila dyan mga minamahal is yung mga thunders. Ganito kasi yan. Siyempre, big amount. Gumamit sila ng big amount. 805 billion. That was a tons of money. Massive amount na hindi mo pwedeng ilagay dyan, mga minamahal, sa van. Bullet train pa siguro, pwede. Anyway, yung massive amount na yan, magkakaroon po yan ng shocks sa mga Pilipino, which is magde-decide po sa emotional angerness. In a psychological effect, mga minamahal, mabilis ang reaksyon ng tao kasi mabilis po ang nakita nilang balita na malaki yung amount at hindi na nila napag-iisipan. Kumbaga, react now, think later. Diba, ganun din naman tayo, diba? Pero sobrang bilis nating mag-react. Tapos, mangyayari, ay, mali pala. Nasa dulo yung realization. Ginamit nilang big amount na yan, syempre, para mapag-usapan. Diba? I think, destabilization effort nila to para matwist ang usapan, lalo pat mainit sa mata
mga minamahal, ito nga pong International Criminal Court ni former President Duterte at ito nga pong issue ni Sara Duterte tungkol nga po dito sa impeachment. Did you really get the point, mga minamahal? So, yung target viewers ng mga yan, diba? Para nga po dito sa kanilang black propaganda is yung mga mabibilis mag-react. Para meron pong mailihis na usapan. Diyan kasi magaling yung mga DDS sa paglihis ng usapan. Tapos pag denied, kaya tama lang din itong gagawin ni Trillanes, mga minamahal, na kasuhan. Yang si attorney, sino ba yan? Yang si attorney Baligud. Diba? So, the Navy likewise reiterated that Orly Gutesa has been retired from the service since June 2022 and no longer under the agency's administrative authority. Mga kampo kaya to na ni Attorney Jesus? Ni Orly Gutesa? Diyan sa Philippine Navy, nabayaran din ba to? Magkano? Mga minamahal. Diba? Dishonorably charge. Sakit doon. Mga minamahal. Diba? Yung statement na si Orly Gutesa, yung statement na si Zaldico, my God, paulit-ulit na lang yung kanilang narrative, mga minamahal. Actually, para ma-verified talaga natin yan, I think, the Senate need to conduct an investigation, inquiry. So, further more information na malaman talaga natin kung sino-sino nga ba itong mga taong to. Diba? 18 Marines? Sinungaling? Magkano kayo? Diba? Magkano kayo? Oh. Gets ninyo, mga minamahal? Anyway, we don't care if they were active or not. But the issue, paano nangyari yun na nag-deliver sila pala kay Dilima? Nung panahon ni Dilima, nakakulong si Dilima nung 2023, nakakulong pa yan si Dilima Paano sila nakapag-deliver dun? Nagtataka ako, mga minamahal. Diba? Umpisa na, yung character assassination. Iniisa-isa na nila. Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Character assassination, yung tinatrabaho nila. They don't matter about the people. They cared about their personal interest and to serve the politicos behind them kasi malaki yung bayad. Ay, propaganda nga ni. Diba? O, sino bang maniniwala dito? O, see? Alright. Anyway, hindi naman pala mga Marines ang iba Paano nangyari yun? Dapat kasuhan talaga to. Makulong. It's me again, mga minamahal, Alicia ninyo. Huwag kayong lilihis ng landas. Huwag kayong papabudol. Para nang hindi tayo nabubudol. Diba? Pag-usapan natin yung mga dapat pag-usapan. Katulad ng ICC, katulad ng impeachment. Yan yung mga mahalagang usapin na pilit nililihis ng makakabila. Alright, it's me again, Alicia ninyo. Mga minamahal, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.